Sa ngayon sinasailalim sa inventaryo, pero yung baril na nakuha, mayroong isang caliber 45, mayroong dalawang caliber 30 na machine gun, at yung iba pyesa na ng baril, gaya ng mga barrel nung 50 caliber. Karen. Okay, maraming salamat, George Carino. Ating balikan ang hostage situation dyan sa Agusan del Sur. Nasa ating po linya ngayon si PO3 Ana Rose Rivas ng Prosperidad, Agusan del Sur. PO3, mayong gabi isad. Okay. Wala lang daw kung sila kasabot mo ng dislaro daw, Mr. PO3, good evening po. Tayo po live ngayon sa TV Patrol World. Ano po ang latest sa ginagawang pag-uusap ngayon para mapalaya ang ilang pang mga bihag na hawak ng mga hostage takers? Tawag sila kay nga daw nga. Mga kaibigan, maya-maya po ng kaunti tila po abala si PO3 sa kanyang ilang pang mga trabaho doon sa presinto. Ating babalikan maya-maya po lamang ng kaunti. Samantala, ikalawang araw po ng pinagsanib na sesyon ng Senado at ng Kamara para desisyonan kung dapat bang hayaan o dapat bang ibasura ang martial law sa Maguindanao. Pero kahit pa magtagal ang talakayan, tila buo na ang desisyon ng maraming mambabatas sa Proclamation 1959. Live mula sa Batasan Pambansa sa Quezon City, nagpapatrol Linda Emilia. Ted, dapat ay patuloy pa rin ang panggigisa ng mga mambabatas sa mga kinatawan ng Pangulo tungkol sa Proclamation 1959 na nagsasailalim sa probinsya ng Maguindanao sa martial law. Pero ang ilan nating mga mambabatas na matatalas sa batas, hindi na nagtatanong, nagle-lecture na lang kung bakit dapat o hindi dapat hayaan na gumana ang martial law sa Maguindanao. Kaya masasabing aktwal na botohan na lang ang hinihintay dito para masentensyahan ang Proclamation 1959. Unang tumayo sa panig ng Kamara si Makati Congressman Teodoro Locsin Jr. Pero sa halip na magtanong, inilatag ni Locsin ang mga dahilan kung bakit dapat hayaang gumana ang martial law sa Maguindanao. The Ampatuans were the first to impose martial law in Maguindanao without any basis but their undying thirst for power which could only be slaked by the blood of anyone they disliked. To the martial law of the Ampatuans, the only adequate response was martial law by the government. It is martial law that shocked and awed the Ampatuan army to surrender without a fight. Isa si Locsin sa mga kumontra sa martial law ni Marcos. Pero ipinagtatanggol niya ang martial law ni Pangulong Arroyo dahil kailangan ito sa harap ng karumal-dumal na massacre ng 57 tao sa Maguindanao at pagkakatuklas ng mistulang arsenal ng mga sandata doon na kapwa ay kinakabit sa mga ampatuan. Pero naghanda rin ng sariling lecture si Senador Miriam Santiago. Hindi anya masasabing rebelyon ang gulo sa Maguindanao na nag-ugat sa away politika ng mga angkan ng ampatuan at mangudadatu. I say again, show me the rebellion. Dalawang gunggong nag-away sila Bakit sabihin mo ngayon? Napanganib na ngayon iyan. Sa safety ng publiko. Panganib sila sa isa't isa. Nanindigan naman ang mga kinatawan ng Pangulo na di kailangan ng armadong labanan para masabing may nagaganap na rebelyon. I reiterate our position. There was actual rebellion at the time of the declaration of martial law because in accordance with jurisprudence, People versus Cube, People versus Perez, actual clash of arms is not necessary. Sa mga kapamilya naman natin, Ted, na masugid na sumusubaybay sa joint session, inaasahang aabot ito ng mga alas 11 o bago maghating gabi ngayong gabi dahil bukas, Biyernes, walang joint session. Karamihan sa mga kongresista uuwi sa kanilang mga distrito. Dahil nga sa tagal ng bakasyon, sa Lunes pa babalik, namutuloy yung usap-usapan na baka naman ma-lift na ang martial law ngayong weekend na ito dahil pagbalik nila ng Lunes, baka wala na rin silang talakayin. Pero ayon naman kay Justice Secretary Agnes de Vanadera, anything is possible dahil maya't maya naman daw ay tinitingnan din nila ang sitwasyon sa Maguindanao. Ted? Salamat, Linda Humilia. Nanawagan mismo ang isang ampatuan sa iba pa nilang kaanak na dawit sa massacre na sumuko na at harapin ang kaso. Ito lang daw ang tanging paraan para linisin ang kanilang nabahirang pangalan. Nagpapatrol Jeff Canoy. 4 na araw nang nakadetain sa Cab Panacan Station Hospital si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. dahil sa pagkakaugnay sa Maguindanao Massacre.
Matinding seguridad pa rin ang umiiral sa naka-red alert na kampo. Limitado ang mga dalaw. Kanina bumisita kay Ampatuan Sr. ang pamangking si Energy Undersecretary Zamzamin Ampatuan. Sabi ni Yusek, bumubuti na ang kalusugan ng tiyuhin. Ayon sa kanya, makakabuti marahil ang panahon na ito para mapagnilayan ng tiyuhin ang kinakaharap na krisis. The important thing that he needed at the moment, someone who will lift up his spirit and also yung processing ng inner conscience, looking at how this personally affects him. Aminado si Yusek Ampatuan na may ilan silang mga kaanak na nagtatago na matapos madawit sa krimen. Diretsahan siyang nanawagan sa kanila na harapin ang batas. I tell them, you surface the best way really to fight it out is you give yourself a chance to defend yourself legally. Sa ngayon, umaasa na lang sila na patas ding iiral ang batas para sa kanilang pamilya. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino, Davao. Pinasususpindi na ng DILG sa Ombudsman ang 8 miyembro ng pamilya Ampatuan na opisyal sa Maguindanao. Pinaiimbestigahan na rin ang yaman ng angkan. Nagpapatrol Alvin El Chico. Inumpisahan na ng Ombudsman ang lifestyle check sa lahat ng miyembro ng Angkang Ampatuan sa Maguindanao. Kabilang sa mga sisilipin ng Ombudsman ang pinaniniwala ang 7 malapalasyong bahay ng mga Ampatuan sa Maguindanao. 14 sa Davao, 3 sa Sultan Kudarat at ilan pa sa Metro Manila. Isinumbong naman ng isang boto patroller na may tunnel pang pinagtataguan ng pera, sasakyan at armas ang mga Ampatuan. Duda naman ang isang boto patroller na nakaw na pera ang inilalagay sa vault sa bahay ng mga Ampatuan. Ayon sa sources ng ABS-CBN, posibleng umabot pa ng 3 bilyong piso ang yaman ng mga Ampatuan. Ito po ay base sa mga reports na nakala po natin sa ating mga pahayagan, TV, sa radyo po, na nagpapakita po ng mga iba't ibang ari-arian ng mga Ampatuan na sa tingin po ng marami ay hindi po commensurate o nararapat sa kanilang mga sweldo. Pero pangamba ng mga otoridad na itago na ang bulto ng pera bago na ideklara ang martial law sa Maguindanao. Sabi pa ng sources, mas komportable ang mga Ampatuan na humawak ng cash kaysa mga bank accounts. Kahit nakasuhan at nakadetain na ang karamihan sa mga Ampatuan, humirit pa rin ang DILG na suspindihin ng Ombudsman ang 8 opisyal ng Maguindanao dahil sa kasong administratibo. Ito'y sina Dato Andal Ampatuan Sr., OIC Governor ng Maguindanao, Dato Ahmad Ampatuan Sr., Acting Vice Governor, Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., Dato Saudi Ampatuan Mayor Dato Saudi Ampatuan Jr., Mama Sapano Mayor Dato Ahmad Ampatuan, Mama Sapano Vice Mayor Muhammad Banari Ampatuan, Salibo Vice Mayor Dato Kanor Ampatuan, at Dato Abdullah Sangki, Councilor Muhammad Sangki. They want us to act based on the evidence that they have submitted to initiate administrative proceedings against those people, sa mga tao ho yun, at the same time, meron po silang prayer na preventively suspend po yung mga kinasuhan po nila. Bago pa nagkahulihan, pinapigil na sa Korte Suprema ng mga abogado ang pag-aresto sa ilang Ampatuan kasunod ng pagdeklara ng martial law. Walang inisyong TRO ang Supreme Court kaya natuloy ang pag-aresto. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino.